Ito yung galing sa junk shop na speaker. Bali, binilang ko na siya ng cone kasama na yung suspension age. Ayan. Ito ay yung ordinary lang na cone. Kasi nga, yung dating papel niya, yung original niya, itong speaker na to, ay papel lang din. Yung ganito niya ay papel lang din. Pero ito ay semi-fiber ata. Ito siya. Oh. Pagka nabasa to, hindi siya kaagad-agad nalulusaw. Ito. Ito yung lang yung nalulusaw. Ordinary lang yung kinuha ko. Kasi ganun din naman yung dating gamit niya. Tsaka ito, hindi ako familiar sa speaker na to. Kasi nga, yung nakalagay dito ay Starvox. Tapos, 300 watts siya. 8 ohms. Then, yun lang. Tapos yung kanyang diameter ng coil ay... Ito, ipapakita ko sa inyo yung coil niya mamaya kakaiba. Check natin yung diameter ng coil niya. Kung susukatin natin dito, isesentro natin siya, ay naglalaro siya hanggang, kasi kung sa inches ay 1/4 bago maging 3 inches. Ayan. Malaki din yung kanyang bilog. Pero ito, ipapakita ko sa inyo, kakaiba yung kanyang voice coil. Ayan. Tsaka yung kanyang voice coil din ay hindi siya kahalintulad ng mga voice coil nating pangkaraniwan ngayon. Yung mga napapanood yung iba sa YouTube na nakalabas yung 1/4. Kasi pag nilabas natin ito ng 1/4, wala na matitira. Ayan o. Tsaka ang nipis ng kanyang magnetic wire. Ayan o. Ito yung dati niya kasi tinignan ko muna kung ano nangyari sa voice coil niya. Hindi naman sunog. Kaya papatibayin lang to. Ayan, maganda pa yung pagkakalapat niya. Ayan, pati yung kanyang suspension na ito, itong wave type na to. Ayan, ay okay pa. Itong spider niya, kung spider ang tawag dito. Okay. Ito siya. Itong Alodi, ayan o. Dalawang patong naman siya, yung kanyang rewind. Kaya lang, sobrang nipis. 35, hindi naman 30, hindi naman siya number 30, pero naglalaro lang siya doon, mga 30 pababa yung kapal nung voice coil. Pero yung voice coil niya ay parang yung ginagamit sa mga Twitter. Hindi ko alam kung anong tunog nito, kasi nga Lodi, habang luminipis yung voice coil ay numinipis din yung audio. Pagka kumakapal naman to ay kumakapal din yung boses, nagiging bass siya. Pero ito more on kalansing siguro, may mga kalansing siya, tsaka mid, pwede rin siguro to. Pero malaki yung diameter ng coil niya at tsaka malinis pa. Ayan, papatibayin na lang to. At ito naman yung isang coil nung isa pa. Pero same lang din naman sila, kaya lang ang problema ay natabasan na to. Ayan, kung tatanggalin ko siya dito sa kanyang spider, ayan o, talagang natapyasan siya. Ayan, kung ikukumpara natin dito, ayan o, ayan, malaki yung nabawas. Yung kabitan ng spider niya ay wala na. Kaya ang gagawin ko dito ay extensionan ko na lang para ma-preserve ko tong magnetic wire na to. Madali lang to. So ito muna yung unahin natin, yung mga pangkaraniwang napapanood natin. Yun nga yung nabanggit ko kanina, nakalabas yung kanyang coil ng 1/4 mula dito sa top. May nakalabas tayo dito na 1/4 dito. Yung iba naman ay 1/8. Ayan, madali lang namang hanapin yung 1/4 tsaka 1/8 dito eh. Halimbawa, mag-uumpisa tayo dito. Ayan o, bumilang ka lang ng 4. 1, 2, 3, 4. Siya na yung 1/4. Ayan, tapos sa 1/8 naman, dito lang yan. Ayan o, kalahati ng 1/4. Okay. Itong speaker na to ay hindi ko na sinira itong coil niya kasi nga okay pa. Pero kung titignan natin, pag nilapat itong speaker coil na to dito, ayan, papansinin natin at kunin natin yung sentro dito. Ayan siya. Yan yung sentro eh. Ayan. Check natin.
Ito yung tamang sentro ng spider. Ayan, guguhitan natin dito. Kung papansinin nyo dito sa may salubungan ng aluminum na ginamit na pang rewind sa kanyang coil, ay wala na tayong makikita dito na rewind. Ayan o, ibig sabihin nakalubog na yung rewind nya. Ito siya, Lodi. Yung pangaraniwang speaker kasi na ginagamit natin o yung mga nakikita nyo dyan na nire-rewind o ginagawa sa YouTube, pagka tinignan natin dito sa salubungan ay mayroon tayong 1/4 na nakikita. Dito kasi minsan binabase yung 1/4. Ayan, tingin pa lang nakikita na kung 1/4 or 1/8 yung nakalabas. Yung normal niya, Lodi, na nakaganyan lang siya. Pero ito, ginuhitan natin siya. Yan yung normal niya. Sino unang speaker siguro to, Lodi? Yung isa na lang kasi hubad yun eh. Ito, kung susukatin natin, Lodi, yung kanyang coil ay halos 1/4 siya, Lodi. Ayan o, mahigit 1/4. Ayan, ganito lang kanipis yung rewind niya. Tapos yung kanyang magnetic wire ay napakanipis talaga. Pero di 15 itong speaker na to. Ayan. Ayan o, malaki din yung kanyang magnet. Sa ngayon ay ito yung ibabalik natin. Ayan. Kapag nabuo ko, tsaka ako papakinggan kung anong tunog nito. Ito palang dust cap niya, ito lang. Ayan. Tinatakip lang siya dito. Aluminum din siya. Ayan o, makalansing. Parang yung likod ng coke and can lang. Pero di ko sure kung pareha sila ng coke and can. Kasi yung isang dust cap nung isang speaker ay wala na. Manipis yung boses siguro nito. Kasi manipis yung coil eh. More on boses siguro to. O kaya may mga kaunting kalansing na naririnig.
Kano yan? Ano ba yung nakaraan? Kapon nakaraan.
Bali, i-test ko na siya, Lodi. Sa inyo, naikabit naman na natin lahat. Pati yung sa ilalim, nai-align na natin. Yung labas ng coil at top plate, parehas. Hindi 1/8, hindi 1/4. Parehas siya. Yun yung timing niya talaga. Kasi nga, sinubukan ko siya, yan o. The City of Lions, Singapore, Brixton. Ayan yung pinakamalakas na tunog niya sa ganyang posisyon. Bali yung coil niya dito, tapos yung top ay pantay. Ito kasi, Lodi, ang nagiging problema nung voice coil. Pag kalimbawa masyadong malalim yung pagkakalagay mo, mahina yan. Kung masyadong mataas, mahina din. Kaya makukuha mo dapat yung top niya para yung quality ng audio ay labas nitong speaker. Ayan, sakto sa bounce niya. Yung bigay ng tugtog ng amplifier, sakto yung laro niya. Kaya yan yung nakuha kong alignment niya. Ibinase ko rin dito sa kanyang suspension. Ayan, dito rin ako nagbase. Yan yung tamang align niya. Hindi ko naman ginalaw yung itong coil, hindi ko naman siya ginalaw. Bali, ang nasira lang talaga ay yung kanyang papel. Ngayon ay okay na siya. Yung bounce niya ay walang sayad, okay. Kaya kung tumunog yan, more on mid siya. Yung bass ay alanganin siya sa bass, hindi siya gaano sa kalabog. Mas matinis yung dating ng audio sa boses, vocal. Kung sa bass, Lodi, ay hindi siya ganun ka-liksi, ano, kasi kita naman natin sa kanyang coil ay napakanipis talaga. Rebas is back. Baby, lock the door and turn the light on. I hope you understand. Basta ito to. Yung klase ng speaker na kahit wala kang tweeter ay may kalansing pa rin na naiiwan. Tapos yung bass naman katamtaman lang, tamang timpla lang yung bass niya at may bass pa rin. Kahit ito lang yung ikahon mo na wala kang tweeter ay meron ka pa ring tweeter na maririnig. Kasi nga dahil sa kanyang coil na manipis. Ayan, wala pa yung takip niya dito. Tatakip pa yun. Ito siya, Lodi, for example natin. Subukan natin, Lodi, bali meron tayong equalizer dito na ginagamit. Ayan. Subukan natin yung volume niya, itaas ng konti. Here goes a little something like this. Come on, malinaw sa lugar Don TV Next Live, Idol. Napakaganda, Lodi, ng tunog niya. Kung ang gamit mo ay mini sound system na meron kang bass, mid, tsaka treble,
maganda ito na ilagay mo sa mid-high na balanse lang yung kalabog para hindi masunog yung coil. Okay? Okay naman siya, Lodi. Ito yung galing sa junk shop natin, which is ito yung Starbucks. Ayan o Starbucks na speaker. Ayan. 300 watts siya. Ayan. Sinaunang speaker siguro to. Malaki yung kanyang magnet eh. Ayan. Tapos di 15 siya. Okay? Kalarawan kahit bukas na, isang kuyaman ang puso ko.